Ano na naman to, Daniel? Walang emosyong tanong ko kay Daniel. Ang kasintahan ko sa loob ng 2 taon habang akbay niya ang isang babae na hindi ko kilala. Nagtataka kasi ako kung bakit ilang araw na siyang hindi nagpaparamdam. Ang sabi niya sa akin ay nilalagnat daw siya pero ayaw niya naman napuntahan ko siya sa kanila. At kanina pa nakita kong nag-post ang kaibigan niya na nasa bar nga sila. Actually, hindi nga siya nakatag sa post. Pero aksidente siyang nahagip ng camera at nakasamang isang picture. At kahit pa medyo blurred ay alam kong siya yun. Alam ko naman kasi na kinukonsente siya ng mga kaibigan niya sa mga kalokohan niya. At nagtanong na rin ako sa kanila pero hindi nila sinabi ang totoo. Ilang beses na rin nangyari ang ganito. Babe, it's not what you think it is. Gulat na wika ni Daniel nang makita ko. At agad na siyang napatayo mula sa kinauupang sofa sa loob ng bar. Babe? Gulat at nalilitong tanong din naman ng babae na agad ding napatayo mula sa sofa. Sabi mo single ka? Gago ka pala eh. Sigaw nito bago siya itinulak tapos ay padabog na naglakad palayo sa amin. Mariin na lamang akong napapikit dahil sa nasaksihan. Sobrang bigat ng dibdib ko, dala ng sakit na nararamdaman. Ako nga pala si Amira Santos. 27 years old na ako at nagtatrabaho bilang isang sales lady sa department store sa isang kilalang brand at mall sa Tarlac. At ang lalaking kaharap ko ngayon, siya si Daniel Castro. Mahigit 2 taon na rin mula nang magkakilala kami. Mahigit 2 taon na mula nung niligawan niya ako at maging kami. Isa siyang team leader sa isang call center company. At kahit pa maraming nagsasabi na babaero siya, at kahit pa ilang beses ko na rin siyang nahuli sa akto na nagloloko, ay pinapatawad ko pa rin siya ng paulit-ulit. Alam ko na masyado na akong tanga, pero wala eh. Mahal ko talaga. Hindi na bago sa akin ang ganitong tagpo. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses niya na ako niloko eh. Sadyang tanga lang talaga ako. Ganito talaga siguro kapag mahal natin ang isang tao, no? Babe, wait! Pagbigil sa akin ni Daniel nang wag simula na akong maglakad palabas ng bar. Nang nasa may parking lot na kami ay agad niyang hinigit ang kaliwang braso ko kaya napalingon ako ulit sa kanya. Amira, pag-usapan naman natin to. Wika pa niya. At ano naman ang idadahilan mo ha? Pang ilang beses mo na to. Hindi ka ba nagsasawa na napapagod na lokohin ako? Kasi ako napapagod na. Paulit-ulit na lang tayo dun eh. Magluloko ka, mahuhuli kita. Magsusorry ka. Tapos ako naman magpapakatanga at maniniwala na babago ka na. Pero wala namang nangyayari. Mahaba at may halong hinanakit na wika ko. Please babe. Mahinahon at may halong lambing na pakiusapan niya. Umamba pa siya nalalapit sa akin pero bahagi ako umatras palayo. Sige nga. Sabihin mo sa akin ngayon kung gaano na kayo katagal ng babaeng kasama mo kanina. Makikinig ako. Hamon ko sa kanya. Dito ko lang siya nakilala. Kanina lang. May halong pag-aalangan na sagot niya na halatang nagsisinungaling kaya. Sarkastiko akong natawa at napailing. Lying will only make things worse done. Mababa ang boses na saad ko. 3 months ago. Pag-amin niya agad. New hire sa company namin. Dagdag pa niya kaya mariin ako napapikit. At gaano na kayo katagal? Tanong ko. 2 months. Sagot ulit niya kaya pilit akong ngumiti at marahang tumango kahit pa gusto ko nang umiyak. Thank you for being honest. Mahina ang boses na saad ko. Pero ayoko na din. Pagod na ako. Sa paulit-ulit na panloloko mo. Pagod na akong intindihin ka. Mababae ka kung gusto mo. Kasi tapos na tayo. Walang emosyon nagdagdag ko. Tapos ay muli nang tumalikod. Teka lang naman Amira. Saan niya tapos ay muling hinigit ang braso ko. Hindi ka naman ganito dati ah. Ano? May bago ka na ba? Kaya mo nakasalubong na makipaghiwalay sa akin? Saan niya kaya sarkastiko naman ako natawa. At ano? Manggigil trip ka at gagaslight sa akin. Porke ayaw ko na? Ibig sabihin ba may iba na ako agad? Hindi ba pwedeng nagising lang talaga ako sa katotohanan na hindi ka na magbabago? Hindi ka na nagbago, Dan. Hindi ko nga alam kung bakit ang tagal ko nagpakatanga sa'yo eh. Agad na sagot ko. Pansin ko na marami na ang napapalingon sa gawin namin dahil sa away namin. Pero wala akong pakialam kahit pa sobrang nakakahiya na. Basta ang gusto ko na lang ngayon ay makalis na rito. Umuwi sa bahay, magkulong sa kwarto at umiyak. Is everything okay? Sabay kaming napalingon sa lalaking dumating. Medyo nagulat ako kasi nakita ko si Joshua Ferrer, ang matalik na kaibigan ng kuya kong si Amir, na ngayon ay nasa Amerika na kasama ang pamilya niya.
Wala kang pakialam. Nainis na sigaw naman ni Dan kay Joshua. Actually, meron. Sagot ni Josh, tapos ay nagtaas pa ng isang kilay. Hinabilin siya sa akin ng kuya niyang si Amir bago siya umalis papuntang US. At sinabi niya na pwede ko raw sapakin ng mga magpapaiyak sa kapatid niya. Dagdag pa niya kaya napalunok ako ng laway at agad na nakaramdam ng kaba. Wala kasing bakas ng pagbibiro ang pagkakasabi niya noon. Matagal na kaming magkakilala ni Joshua. Dahil nga matalik silang magkaibigan ni Kuya, ay madalas kong tumambay siya sa bahay namin noon. At sa totoo lang, ay hindi ko inaasahan na siya ang makakakita sa akin ngayon. Sa ganitong sitwasyon pa. Sino ka ba ha? Away namin to na girlfriend ko. Kaya huwag ka nga pakilabero. Sigaw na naman ni Dan. Ngumisi naman si Joshua tapos ay binalingan ako ng tingin. Kapag umiyak ka, sasapakin ko talaga ang isang to. Ang ingay. Sabi niya, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero umarte ako na umiiyak kahit pa wala namang luha. Mahinang natawa si Joshua bago muling tinignan si Dan at walang preno niya itong sinapak. Agad na natumba si Dan dahil sa lakas ng impact nun. Pinayak mo eh. Nasapa ko tuloy. Nakangisi at mayabang na wika pa ni Joshua. Sobra akong kinakabahan pero mahiniring natawa rin dahil sa nangyari. Nasasaktan ako pero sobrang satisfying sa akin ang nangyari. Pakiramdam ko kasi kahit na papaano ay nakaganti ako. Bago pa man makatayo si Dan na halatang iniinda ang sakit na natamo, ay hinila na ako paalis ni Joshua sa lugar. Tapos ay pinasakay niya ako sa sasakyan niya at umalis na kami sa lugar. Alam ba na kuya mo na niloloko ko pa rin ang hanggang ng boyfriend mo? Tanong niya sa akin habang nasa biyahe kami kaya bahagya ako napanguso. Hindi na ako magtataka na alam niya ang tungkol dito. Lalo na't gaya ng sinabi ko ay sobrang close nila ni Kuya. Huwag mo na lang sabihin kay Kuya. Please. Mahina ang boses na pakiusap ko. Ilang beses na rin kasi akong sinabihan ni Kuya na hiwalayan si Dan pero hindi ko naman ginagawa. At alam ko na kapag nalaman niya ang tungkol dito ay tatawag pa yun para lang mapagalitan ako. Hindi siya kumibo. Pero nagulat ako nang mapansin niya na nilampasan niya ang kanto papasok sa bahay namin. Nagtataka man ay hinayaan ko na lang. Alam ko naman kasi na hindi niya ako pababayaan. Ilang saglit pa ay nakarating kami sa downtown. At ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada kung saan may tulay. Anong ginagawa natin dito? Nalilito kong tanong. Mas mabigat yan kapag hindi mo ilabas. Aniya at tipid nang ngumiti sa akin. Go ahead. Step out of the car at ilabas mo ang frustrations mo. Sumigaw ka sa may tulay. Wala ka namang maabalang tao. Dagdag pa niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil sa narinig. Alam ko naman na mabuti siyang tao pero hindi ko inaakala na ganito rin siya ka-understanding. Nahihiyaman ay lumabas ako ng sasakyan. Tapos ay dumungaw ako sa railings ng tulay. Huminga ng malalim at kumuha ng lakas ng loob. Ang gago mo, Daniel Castro! Agad na sigaw ko. Kasabay nun ay ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita minahal. Hindi ka naman guwapong hayop ka pero lakas ng loob mong maloko. Hindi na ulit ako magpapakatanga sa iyong pangit ka. Sigaw ko pa habang umiiyak. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Joshua na nakasandal sa may railings kaya napalingon ako sa kanya. Bakit bang daming maluloko sa mundo? Saan ba ako nagkulang? Sana sinabi niya para nagdagdagan ko. O baka naman sumobra ako masyado. Sana sinabi niya para nabawasan ko. Nangihinang wika ko kaya nawala ang ngiti na kanina lang ay nasa labi niya. Willing naman akong magbago kung yun ang gusto niya eh. Pero bakit pa ulit-ulit na ako nasasaktan at umiiyak sa parehong dahilan? Umiiyak na dagdag ko pa. Hindi ka kailanman magiging kulang o sobra sa tao na totoong mahal ka. At mas lalong wala kang kailangang baguhin sa sarili mo. Kasi yun ang tamang tao. Mamahalin at yayakapin ang lahat sa'yo. Maging ang mga flaws at imperfections mo. Kapag naglukos sila, sila ang may problema. Okay lang na umiyak pero hindi okay ang magpakatanga. Naintindihan mo ba? Sad niya kaya mas lalo ako napahagulgol. Nagulat naman ako nang maramdaman na ibinaon niya ako sa mainit niyang yakap. Hindi ko maintindihan pero parang biglang bumilis ang lumakas na tibok ng puso ko. May mahahanap pa ba ako na kagaya ni Kuya na loyal? O kagaya mo mabait at understanding? Kahit hindi kagaya na gwapo. Kahit hindi na rin mayaman basta hindi na ako sasaktan o lulukohin. Wala sa sarili at umiiyak pa rin na wika ko. Bakit ka naghahanap na kagaya ko? Kung pwede naman ako na lang mismo. Mas lalo kong kinagulat ang tanong niyang yon. Agad ako nagdangat ng tingin at nakita ko na
Siya ngumiti sa akin. Hindi ko dapat sinasabi sa ito. Especially you're on my weak state right now. Ilabas mo na muna yung frustrations mo. Tapos ay ihahatid na kita sa inyo. May halong lambing na bulong pa niya. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot, pero hindi ko na binigyan pa ng pansin yun. Nang gabing yun kasi ay inilabas ko ang lahat ng sakit at sama ng loob na nararamdaman ko kay Daniel. At nangako ko sa sarili ko na yun na ang huling beses na iiyak ako dahil sa kanya. Lumipas ang 1 linggo mula nang makipaghiwalay ako kay Daniel. Madalas nga akong subukan niya akong tawagan. Tapos ay ang dami rin niyang messages at chats na pinapadala sa akin. Gusto niya na magkausap at magkaayos kami pero hindi ko siya nare-replyan. Binla ko na rin ang number niya at binla ko na rin siya sa mga social media accounts. Sa totoo lang ay wala akong balak na makipagbalikan sa kanya. At hindi ko alam kung kaya ko pa siyang makaharap sa ngayon. Dahil nga sariwa pa sa akin ang lahat. But I'm slowly getting better. Napagtanto ko kasi na wala naman talagang permanente sa mundo. The only thing that's constant in this world is constant change. We are all dynamics. Miss Amira, lunch na po. May bisita rin po pala kayo nasa likod. Sabi ng isa sa mga katrabaho ko sa isang araw habang nasa trabaho ako. Ngumiti naman ako sa kanya at marahang tumango. Salamat, wika ko. Pagkaalis niya, ay agad akong napabuntong hininga. Sa isip ko kasi ay baka si Daniel ang sinasabi niyang bisita ko. Gaya ng sinabi ko, ay hindi pa ako handa na muli siyang makaharap. Ganun pa man ay nagpasya pa rin ako lumabas at magpunta sa likod ng mall kung nasa ang sinasabi ng bisita. Baka kasi kapag hindi ko siya hinarap, ay mag-eskandalo pa siya. May ganung ugali rin kasi si Daniel na siyang ayaw ko namang mangyari. Laking gulat ko naman pagkalabas ko kasi ay agad kong nakita si Joshua. Kulay white ang suot niyang t-shirt na sobrang fit sa kanya. Kaya naman bakat na bakat ang magandang hulma ng kanyang katawan. Tapos ay naka-jeans siya at sneakers. Prente siyang nakasandal sa pader habang may hawak na paper bag. Kaya Josh, bakit ka nandito? Tanong ko na medyo may halong kaba. Lumipas man ang 1 linggo pero sariwa pa rin sa alaala ko sinabi niya sa akin. Nang gabing yun, habang nasa tuloy kami. Sa totoo lang, mas ginulo pa ng sinabi niya ng isip ko kaysa sa breakup namin ni Daniel. Ouch! Kuya Zone agad? Nakangiti at may halong pagbibiro na saad niya nang mapalingon sa akin. Kasing edad mo si kuya, tapos magkaibigan kayo. Alam nga naman tawagan lang kita sa pangalan mo, hindi ba? Sagot ko. I'm only 3 years older than you, Amira. At hindi mo ko kuya. At mas lalong hindi ko gusto na maging kuya mo lang. Makulog ang sagot niya tapos ay matamis pang umiti sa akin. Dinalang ka na ng lunch. Dagdag niya pagkatapos niya maramdaman ko na parang biglang lumakas na naman ang bumilis ang tibok ng puso ko. Thank you pero hindi mo naman kailangan gawin to. Medyo nahihiyang sagot ko nang tanggapin na ang inaabot niyang paper bag sa akin. It's been a week pero alam kong apektado ka pa rin sa nangyayari. Alam ko rin na hindi ka makakapagsabi sa mga magulang mo. Lalo na sa kuya mo. I know what happened. And I understand how you feel. I'm just trying to be considerate. Malumanay at may halong lambing naman na paliwanag niya sa akin na siyang nagpangiti sa akin. Salamat ulit ko. Bahagya ako natigilan nang maalala na ayaw na pala niyang tawagin ko siyang kuya. Salamat ulit Josh. Pagtatama ako sa sarili ko kaya siya naman ay napangiti ngayon. That sounds much better. Aniya? Niluto ko talaga yan para sa'yo. You can share it with your workmates pero mas magiging masaya ako kapag ikaw mismo ang uubos. I have to go now, Amira. May mga kailangan pa kasi akong sikasuhin. Sad pa niya kaya marahan na lang ulit akong tumango. Salamat ulit. Bika ko. Don't mention it. Sagot niya at nagsimula ng maglakad palayo. Oo nga pala. May lakad o plano ka ba mamayang gabi? Tanong niya tapos ay muling huminto sa paglalakad at nilingon ako ulit. Wala naman. Nahihiya at medyo kinakabahan pa rin na sagot ko. Gaya ng sinabi ko ay matagal ko na siyang nakilala. At hindi ako kailanman kinabahan sa presensya niya. Kahit palagi naman kaming magkaharap noon. Pero mula nang sabihin niya sa akin na bakit paraw ako maghahanap ng kagaya niya kung pwede siya na lang mismo ang gabing yun. Hindi ko maintindihan kung bakit nag-iiba na ang epekto niya sa akin. Ayahan sana kita mag-dinner. Walang prenong saan niya kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Okay. Susundin kita sa inyo. Biga ulit niya. I'll see you later, Amira.
Matamis na naman siyang ngumiti bago naglakad ng paalis. At nang wala na siya sa paningin ko, ay saka lang ako parang nakahinga ng maluwag. Grabe, nakakaloka talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganito na ang epekto niya sa akin ngayon. Miss Amira, hiwalay na kayo ng pangit mong boyfriend? Nalilig ka ba sa iyong poging yun? Doon ka na lang sa kanya, Miss Amira. Di hamak na mas faffalicious siya kaysa sa jowa mo na mukhang sindikato. Weak at pakikisyoso ng isa sa mga katrabaho ko kaya mahina ako natawa. Best friend yun ang kuya ko. Sagot ko na lang tapos ay dumiretso na papasok sa loob para makapunta sa mini pantry at makakain na. Nang araw na yun ay hindi ako gaano makapag-focus sa trabaho dahil patuloy na ginalo ni Joshua ang isip ko. Hindi naman siya ganito kaalaga sa akin dati. Kahit papansin ko ang minsan niyang pagtingin sa akin at bangiti sa akin noon, ay hindi ko yan binigyan ng mali siya. Ang kaso ngayon, ewan? Pero parang iba na nga ang dating sa akin ng bawat kilos niya. May halong lambing at pag-aalala kasi yun. Kinagabihan ay hindi ako mapakali kahihintay kay Joshua. Para akong baliw na agad naligo at nagbihis pagka-uwi ko mula sa trabaho. Tapos, ay naghintay na ng text o chats niya. Hindi ko rin alam kung bakit parang excited ako na makasama siya sa dinner gayong kagagaling ko lang sa breakup. Siguro dahil ay alam kong naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Tama, baka yun lang talaga. Amira? Nandito si Josh, hinahanap ka. Narinig kong sigaw ni Mama mula sa sala. Nagmamadali naman akong tumayo mula sa kama ko. Tapos, ay hinila ko na rin ang shoulder bag ko at naglakad na palabas. Ready? Nakangiting tanong niya sa akin. At marahan naman ako tumango. Iatid ko rin po siya pagkatapos namin kumain. Magalang na wika ni Josh sa mga magulang ko. Wag na. Kung gusto mo, sa'yo na siya. May halong pagbibiro naman ang sagot ni Papa kaya napangiwi ako. Sila naman ay nagtawanan dahil doon. Oo, ganito kakulang mga magulang ko. Hindi sila mahigpit sa amin ni Kuya dahil may tiwala naman daw sila sa paraan ng pagpapalaki nila sa amin. Gusto ko nga po sana tito. Pero, gusto rin po kaya niya. May halong pagbibiro pero makahulog ang sagot naman ni Josh. Kung hindi ko pa kasi mababanggit ay sobrang close din niya sa mga magulang ko. Puro talaga kayo kalokohan. Natatawang sabi na lang ni Mama. Nagmano na kami sa mga magulang ko. Tapos ay muling nagpaalam bago umalis na. Nang makarating sa isang kilalang 5-star restaurant, ay agad niyang kinausap ang waiter na sumalubong sa amin. Tapos ay sinamahan niya kami papunta sa isang VIP room. Pagkapasok nga namin doon ay ang dami ng pagkain na nasa hapag. Pinareserve ko na agad lahat para hindi na abala na maglalabas-pasok sila rito. Nakangiting wika niya nang makaupo na kami kaya tumango na lang ako. Hindi ba mahal dito? Okay lang naman sa akin kahit sa mga fast food chain na lang tayo. May halong pag-aalangang sa wika ko. Walang mahal sa taong nagmamahal. Pabulong na sagot niya na hindi ko naman narinig. Ano yun? Pasensya na hindi ko narinig. Saad ko. Wala. Sabi ko magpakabusog ka. Nakangiting sagot niya sa akin. Nagkibit balikat na lang ako nang nagsimula na ngang kumain. Ano? Hindi ka na ba ginugulo ulit ng pangit na yun? Tanong niya sa akin habang kumakain kami. At alam ko na tinutukoy niyang pangit ay si Daniel. Kaya mahina ako natawa. Actually, tawag ng tawag siya sa akin. At text din ng text. Kaya binla ko na lang lahat. Sagot ko naman. Malawak ang nagingiti niya sa akin habang tumatango na para bang sinasabi na proud siya sa ginawa ko. How do you feel right now? I mean, I know that you're going through 5 stages of moving on. Saan pa niya? Huh? Merong ganun? Nalilitong tanong ko. Yes. Sagot niya. Stage 1 is denial. Ito yung nagbibisi-bisihan ka para ma-divert ang attention mo sa ibang bagay o para maiwasan mo ang mga sensitive na topics about your breakup. Paninimula niya. Stage 2 is anger. Pwede magalit ka sa kanya o sa sarili mo o pwede rin sa ibang tao. Stage 3, bargaining. This is more like negotiating to yourself about the things that you don't want to do again, about your previous relationship, and the things that you want to do in the long run. Stage 4 is depression. Ito ang pinakamahirap para sa akin. Ito kasi yung akala mo okay ka na. Pero may times na bigla ka nalang magbe-breakdown kasi babalik sa yung lahat ng sakit. What ifs and could have beens. Pero kapag nalampasan mong stage na yun, diretso ka na agad sa stage 5, ang acceptance. Kapag nandito ka na sa stage na to, kahit hindi ka pa talaga nakaka-move on, ay mahahanap mo na ang peace of mind mo. Meaning,
Nagawa mo ng patawarin ng sarili mo at ang taong nanakit sa'yo. Mahabang dagdag pa niya. Habang sinasabi niya yon ay tahimik lang akong nakikinig at nakatitig sa kanya na may halong pagkamangha. Hindi pa rin talaga ako lubos makapaniwala na may mga lalaki pa na kagaya niya. Sobrang nakakatuwa. So, nasang stage ka na? Nakangiting tanong niya sa akin. Hindi ko alam. I mean, parang hindi ko naman naranasan ang mga binanggit mo. Hindi ko alam kung may problema ba sa akin o ano. Pero mula nang makipag-iwalay ako kay Daniel, parang mas gumana at guminhawang nararamdaman ko. Paliwanag ko naman. Nakita ko kung paano siya napangiti dahil sa sinabi ko. Minsan, nalalampasan natin ang stage 1, 2, and 3. Akala natin okay na tayo pero bigla tayo babagsak sa stage 4. Kaya kapag nasasaktan ka, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang umiyak. At kung kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako palagi. May halong lambing na sagot niya. Bahagi akong natigilan at tinitigan siya diretso sa mata. Josh, bakit mo ginagawa to? I mean, I get it. Magkaibigan kayo ni Kuya. Pero hindi ko naman ganito sa akin dati ah. Tanong ko. Di ba obvious? Gusto kita. Walang prenong sagot niya kaya naubo ko. Mahina naman siyang natawa bago inabot sa akin ng isang baso ng tubig. Tinanggap ko yun at agad na uminom. Nang okay na ako ay muli akong tumingin sa kanya. May gusto ko sa akin? Hindi makapaniwala ang tanong ko. Alam ng Kuya Amir mo na matagal na ako may gusto sa'yo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit lagi kanyang inaasar sa akin noon? Pero wala eh. Torpe ako kaya naunahan ako. Puno ng sinseridad na sagot niya. Kaya ngayon wala na kayo ng boyfriend mo. Ayoko nang magsayang pa ng pagkakataon. I can't lose my chances now, Amira. This is now or never. Dagdag pa niya. Pero hindi ko kasi alam kung handa na akong pumasok ulit sa isang relasyon. I mean, ikaw na rin mismo nagsabi na kagagaling ko lang sa breakup, hindi ba? May halong pag-aalangan na sagot ko. Hindi naman kita pinipressure. Hindi ko rin sinabi na sagutin mo ako agad. Although I can be your rebound, I'm willing to be your rebound. Saan niya ulit? Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kata kaya gawin yun sa'yo. Mahina ang boses na sagot ko. I'm sorry. Kasasabi ko lang na hindi kita pipressure pero ganito na ang sinasabi ko. Sabi niya at mahina pang natawa. Alright. Hayaan mo na lang ako naligawan ka. Kung naiinip ka, nasasaktan o gustong lumabas, o kahit paanong gusto mong gawin at gusto mo nang makasama, sasamahan kita. Dagdag pa niya kaya napangiwi na naman ako. Hindi ba parang rebound ka pa rin sa lagay na yun? Tanong ko. The only difference is, nililigawan pa lang kita. At hindi pa tayo. So basically speaking, hindi ako rebound. At hindi mo ako pinapaasa. Paliwanag niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko lalo na nang ngumiti na naman siya sa akin. Yung gwapong ngiti sa tingin ko ay magpapalambot talaga ng tuhod ng mga kababaihan. Ikaw bahala, Josh. Pero hindi ko gustong isipin mo na pinapaasa lang kita. Mahina ang boses at may halong pag-aalala pa rin na saad ko. Hindi ko iisipin yun. Sagot naman niya. Pagkatapos noon ay tahimik ko na lang na ipinagpatuloy ang pagkain ko. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa sinabi niya. Pero ganun pa man ay naging malinaw na sa akin kung bakit sobrang naging laki ng pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Okay, fine. Aaminin ko na minsan na akong nagkaroon ng crush sa kanya. Dahil nga gwapo siya pero hindi ko naman iniisip na darating kami sa ganitong punto. Kung ano man ang mangyayari sa amin sa inaharap, bahala na siguro. Lumipas pa ang mga araw at naging all out na nga ang panliligaw sa akin ni Josh. Hindi rin niya isinekreto yon sa mga magulang ko. Nakakagulat nga na maging si Kuya ay tumawag pa sa akin dahil doon. Tuwang-tuwa si Kuya. Nung sabihin daw sa kanya ni Josh na manliligaw nga ito sa akin. Hindi ko alam kung masaya siya na hiwalay na kami nilan o masaya siya na matalik niyang kaibigan ang nanliligaw sa akin ngayon. O baka pareho. Hindi naman lumilipas ang isang araw na hindi ako pinupuntahan ni Josh sa bahay para dalhan ng kung ano-anong pagkain. O kung hindi kaya ay bulaklak. Tapos, dahil alam niyang day off ko ng weekends, ay lagi niya akong inaanayang lumabas. Kahit na madalas ay puyat siya galing shift. Kung hindi ko pa nababanggit na isa siyang Director of Operations o DOO sa isang kilalang BPO company. Sigurado ka ba? I mean, alam ko namang pagod ka galing shift mo at puyat ka. Okay lang naman sa akin kung sa susunod na lang tayo lumabas. Magpahinga ka na muna kaya? Biga ko, isang araw nang sunduin niya ako at ayain na manood ng sine. 10:00 na yata yun ng umaga
At kauwi lang niya mula sa trabaho tapos ay sa bahay pa siya dumiretso. Makahulugan naman siyang ngumiti sa akin. Paano kung ikaw ang pahinga ko? May halong malambing at pambobola na sagot niya kaya mahina ako natawa. Puyat ka na nga, maharot ka pa. Sagot ko naman. At least ikaw ang hinaharot. Hindi gaya ng pangit mong ex. Depensa niya. Muli na naman ako napangiti dahil doon. Nitong mga nakalipas na araw na naliligaw siya sa akin, hindi nawawala sa kanya mga banat na sobra naman talagang nakakakilig. Feeling ko nga ay bumalik ako sa pagiging teenager dahil sa kanya. Nang makarating kami sa mall, ay agad kaming dumiretso sa cinema. Bumili siya ng ticket sa isang tub ng popcorn. Tapos ay dumiretso na kami sa loob ng sinehan. Walang gaanong tao sa loob at pumwesto kami sa may bandang dulo. Nagsisisi tuloy ako na isang black loose shirt lang suot ko at jeans. Medyo malamig kasi sa sinehan. Mukhang napansin naman niya ni Josh kasi agad niyang hinubad yung suot niyang jacket at ibinigay sa akin. Uy, okay lang ako. Nahihiyang wika ko. Giniginaw ka, Mira. Hindi ko naman gustong magkasakit ka dahil lang sa nilalandi kita. May halong pagbibiro na wika niya kaya natawa na lang kaming pareho. Sa huli ay tinanggap ko na lang ang jacket at agad na sinuot yun. Thank you. Wika ko pa. Sa buong oras na nasa sinehan kami, paminsan-minsan ay napapalingon ako sa kanya at napapangiti. He's too good to be true. I mean, ibang-iba siya sa mga lalaki na kalala ko. Bukod sa sobrang gwapo na, sobrang pait pa. Maalaga, maintindihan at gentleman. Ayokong ikumpara siya kay Daniel. Pero walang-wala talagang panama si Daniel sa kanya. Sabihin mo kung giniginaw ka pa rin. Para yakapin na lang kita. May halong lambing na harot namang saan niya. Kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Bakit hindi ka makasagot? Gusto mo talaga siguro na yakapin kita, no? May halong pagbibiro na dagdag pa niya kaya natawa na naman ako. Isa ito sa mga bagay na sobrang gusto ko sa kanya. Hindi siya nabibigo sa pagpapangiti at pagpapatawa sa akin. Hindi siya nauubusan ng kwento at biro. Yung konting kayabangan at dinadaan niya sa pagbibiro ay hindi nakakainis. Bagkus, ay bagay na bagay pa nga sa kanya kasi ay parang mas gumagwapo siya dahil doon. Hindi ako naiinip kapag kasama ko siya. Yung tipong parang anggan lang ng lahat. Ganun. Sus, ikaw lang may gusto nung yakap eh. Pagbabalik ko naman ng biro sa kanya. I'm not going to deny it. Hindi ko lang magawa kasi naliligaw pa lang ako sa'yo. Kaya umanda ka kapag sinagot mo na ako. Uulanin kita ng yakap at halik. Walang paninong sagot niya kaya peke akong umubo at ibinalik na lang ang tingin ko sa panonood namin. Mahina naman siyang natawa dahil sa naging reaction ko. Nang matapos ang pinapanood namin ay nagpa siya kaming kumain na ng tanghalian sa isang fast food sa mall. Napansin ko na nga medyo nangingitim na ang gilid ng mga mata niya. Malamang ay dahil sa kakulangan ng tulog. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala sa labi niya ang mga ngiti na halatang sobrang saya dahil magkasama kami. Sino ba namang hindi matatouch sa ganun? I mean, hindi ba't parang panalo ang isang babae kapag hindi siya nagdedemand ng oras sa isang lalaki? Kapag kusa itong nagbibigay ng oras at panahon para lang makasama sila. At nakakatawang isipin na ganun ang klaseng lalaki si Josh. Next weekend, may lakad ka ba? Tanong niya sa akin habang kumakain kami. Wala naman. Sagot ko. Gusto mong sumama sa akin? Nakangiting tanong niya. Saan? Tanong ko rin pabalik. Uwi ako sa Pangasinan. Birthday kasi ni Lola. Kung sasama ka, alis tayo ng Saturday morning. Tapos uuwi rin tayo sa Sunday. Sagot niya. Maganda dun. Lalo na beachfront ang bahay nila Lola. Sigurado ako na mag-i-enjoy ka. Nakangiting dagdag pa niya. Hindi ba nakakaya yun? May halong pag-aalangan na sagot ko. Bakit ka naman mahihiya? Dapat nga masanay ka na. Kasi kapag naging tayo na, magiging pamilya mo na rin sila. May halong harot na sagot naman niya kaya natawa na lang ulit ako. At saka, para naman makapag-unwind ka. You've been through a lot of these past few days. Tapos puro ka pa trabaho. Dagdag ulit niya. Sa huli ay tipid na lang ako ngumiti bago marahang tumango. Okay, sagot ko. Alam mo, ngayon ko lang nalaman na taga Pangasinan ka pala. Wika ko pa. Sa Pangasinan lumaki si Mama pero dito niya sa Tarlac nakilala si Papa. Dito kasi siya nag-aaral ng college. Dito sila bumuo ng pamilya. At dito na ako lumaki. Paliwanag naman niya, kaya marahan akong tumango. Pero lagi naman kaming pumapasyal sa Pangasinan para nga pasyalan ng pamilya doon ni Mama. Lalo na sina Lolo at Lola.
Alam mo, sa tingin ko matutuwa yung mga yun kapag nakilala ka nila. Natuwa rin sila nung nakilala nila ang kuya mo. Mahabang dagdag pa niya. Matagal na kaming magkakilala ni Josh. Pero hindi naman kami sobrang close noon gaya ng kung gaano sila ka-close ni kuya. Kaya hindi ko kilala ang mga magulang niya. Hindi naman nakakapagtaka na kilala ni kuya ang buong pamilya na dahil nga matalik silang magkaibigan. Oo nga pala, Wika niya ulit pagkaraan ng ilang minuto. team leader pala sa isang BPO company ang ex mo. Tanong niya sa akin kaya bahagyang kumunot ang noo ko. Pero tumango rin naman. Paano mo nalaman? Tanong ko. Pareho kasi kami ng account at inilipat ako ng site ng mga clients. Nakita ko lang siya sa site kung saan ako nakadestino ngayon. Sagot niya tapos ay mayabang pangumisi. Bus na ako ng ex mo. Pahirapan ko ba sa trabaho? Tanong pa niya kaya natawa na naman ako. Wag na, hayaan mo na yun. Sagot ko na lang. Huwag siyang gagawa ng kalokohan sa production kasi kawawa siya. Wika naman niya. Hindi na ako sumagot at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nang matapos ay nagpahinga na lang kami saglit. Bago na pagpa siyang umalis na. Pasyal po tayo? Nakangiting swestyo niya sa akin nang nasa sasakyanan niya kami. Josh, wala ka pang tulog. More than 24 hours ka nang gising. At hindi maganda sa health mo yan. Agad na sagot ko. Namimiss kasi kita agad kahit na ilang minuto lang kitang hindi nakikita at nakakasama. Wika ulit niya. Naramdaman ko ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko dahil sa narinig. Marami pa namang araw at oras na pwede tayong lumabas. Mas mabuti yung makapagpahinga ka muna ng maayos. Paano na lang kung may mangyaring hindi maganda sa'yo dahil sa sobrang puyat? Sagot ko ulit. Seryosong sinabi yun pero nakita kong ngiti na sumilay sa labi niya. Concerned ka sa akin? Mahina at may halong lambing naman na tanong niya. Siyempre, magkaibigan tayo, di ba? Kinakabahang sagot ko. Magkaibigan sa ngayon. Pero baka boyfriend mo naman sa mga susunod na araw. Wika niya na siyang nagpatawa na naman sa akin. Ewan ko sa'yo. Basta magpahinga ka na muna pagkahatid mo sa akin. Tapos uminom ka rin lagi ng vitamins lalo na't lagi gabi ang shift mo. Sagot at paalala ko pa sa kanya. Hindi ako sininom-inom ng vitamins pero kapag ikaw nagsabi gagawin ko. Malakas ka sa akin eh. At saka ikaw kaya ang boss ko. May halong pangaharot na wika ulit niya. Muli na lang ako napakagat sa ibabang labi ko tapos ay agad na nag-iwas ng tingin. Maya-maya pa ay nagulat ako nang maramdaman na lumapit siya sa akin. Agad akong napalingon sa kanya kaya agad ding nagdikit ang tungki ng mga ilong namin. Nagkatitigan kami ng diretso sa mata at ramdam na ramdam ko ang malakas at mabilis na tibok ng puso ko. Ang akala ko ay hahalikan niya ako pero bigla niyang kinagat ang ibabang labi niya na parang nagpipigil siya ng ngiti. Ayusin ko ng seatbelt mo para makalis na tayo. Mahina at halos pabulong na saan niya. At dahil nga magkalapit ang mukha namin ay agad akong naamoy ang sobrang bango niyang hininga. Kaya ko namang gawin. Sana sinabi mo agad hindi yung nanggugulat ka. Kinakabahang sagot ko tapos ay marahan ko siyang itinulak palayo para ako na ang makapag-ayos ng seatbelt ko. Wait, ang akala ko ba halikan kita? Nakangiti at may halong pang-aasar na tanong niya kaya bahagyang umawang ang bibig ko. Hindi no, huwag kang ang etsyos. Pagsisinungaling ko. Mahina naman siyang natawa na para bang nag-e-enjoy na makita akong namumula ang mukha dala ng labis na kahihiyan dahil sa nangyari. Di kita halikan hanggat hindi mo pa ako sinasagot. Mahinahang wika naman niya na siyang nagpangiti naman sa akin. Grabe, gentleman talaga. Mas manly yung respeto sa kapwa sa mga babae. Lakas ng dating ang isang lalaki Hindi mo pa rin mo akong halikan. Willing naman ako. Bibiro na bawi niya kaya ako. Alam na ka na nga lang. Kulang ka. Natatawang saad ko. Ang sa tulog pero sobrang pagmamahal sa'yo. Agad na banat niya kung bakit sabay na naman kaming natawa. Medyo corny pero sige na. Sagot ko na lang. Sinabi ko na corny kahit pa ang totoo ay iba ang dating nun sa akin. Dahil kay Josh, napapaisip ako kung totoong nasaktan ba ako sa breakup namin ni Daniel o disappointment lang ang nararamdaman ko kasi ay nagawa niya ako lokohin kahit pa kami pa. Niwala na nga akong ibang naramdaman para kay Daniel eh. Kahit paggalit o inis ay hindi ko na maramdaman sa kanya. Ito na ba yung sinasabi ni Josh na stage 5 ng moving on? Ang acceptance? Pero paano mangyayari yun kung hindi naman ako dumaan sa stage 4? Posible kaya na hindi talaga ako na-inlove kay Daniel at baka na-inlove lang ako sa idea ng love. Hindi ko alam. Masyado na ako nalilito. Pero isa lang ang sigurado ako.
Masaya ako kapag kasama ko si Josh. Masaya ako na napapasaya niya ako. At may parte sa akin ang ayaw ng matapos ang saya na nararamdaman ko sa tuwing kasama ko siya. Nang maiparada na ni Josh ang sasakyan niya sa harap ng bahay namin ay pareho kaming bumaba doon. Pumasok siya saglit sa loob ng bahay para lang mag-hi sa mga magulang ko. Tapos ay nagpaalam din naman agad siya na aalis na. Kaya naman hinatid ko siya palabas ng bahay. Shika, ayaw ba akong ikis? Pwede pang magbago ang isip mo habang nandito pa ako. Nakangiti at may halong pagbibirong sa niya nang nakatayo na siya sa harap ng sasakyan niya. Umuwi ka na nga. Puro kaharot eh. Natatawang saad ko. Mahina na lang siyang natawa bago humalik sa hangin na parang ako ang binigyan niya ng halik. Tapos ay nagpaalam na siya at umalis na nga. Hindi naman maalis sa akin ng masayang ngiti dahil sa nangyari. Sigurado ka bang hindi nakakaya, Josh? Hindi mo naman kasi sinabi agad na family reunion niya pala ito. May halong pag-aalangan na saad ko nang maiparada na niya ang sasakyan sa garahe ng isang napakalaking bahay. Sabado ngayon. At kaninang umaga ay sinundo niya ako sa bahay para nga maisama rito sa Pangasinan dahil birthday ng lola niya. Sa buong biyahe ay kinakabahan ako. Tapos, nang malapit na kami, ay sa kanya sinabi na magiging parang family reunion pala ang selebrasyon nila. Kaya naman mas lalong dumoble ang kaba na nararamdaman ko na nadagdagan pa ng hiya. Ano, balik na tayo sa Tarlac? Natatawang tanong niya sa akin kaya bahagi akong napanguso. Mahigit 4 na oras ang naging biyahe namin at dito na rin naman kami kaya alam kong wala na akong magagawa pa. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako bago bumaba na sa sasakyan. Walang dalang kahit na anong gamit si Josh. Kaya naman, siya na ang nagbuhat ng dala kong travel bag. Sabi niya ay may sariling kwarto raw kasi siya sa bahay na ito at may mga gamit naman siya roon. Josh, apo. Masayang bati ng matandang babae na sumalubong sa amin nang makarating kami sa teresa nila. Ang paborito kong apo. Nakangiting digdig naman ng matandang lalaki na sa tingin ko ay lola niya. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at napangiti kasi ay sobrang ganda ng lugar. Sobrang presko na rin dahil maraming malalaking puno sa paligid. Nasa harap kami ng bahay. Pero mula rito ay rinig ko na ang malakas na hampas ng alon ng dalampasigan na siyang sobrang gaan sa pakiramdam. Mano po, lolo at lola. Nakangiting wika na Josh tapos ay nagmano siya sa dalawang matanda. Si Amira nga po pala. Pagpapakilala niya sa akin. Amira, si Lola Salvi at si Lolo Ador. Dagdag pa niya. At napakagandang bata naman ito. Hindi mo sinabing nag-asawa ka na pala. Nakangiting wika ni lola niya kaya nagtawanan ng mga nakarinig. Ako naman ay medyo napangiwi na lang pero pilit pa rin ang ngumiti. Hello po. Nice to meet you po. Kapatid po ako ni Kuya Amir. Wika ko naman tapos ay nagmano na rin sa kanila. Si Amir? Ah, yung gwapo at magalang na batang kaibigan nitong si Josh? Naku, nakakatampong batang yun. At hindi na pumasyal dito. Sabi ng matandang babae. Nasa Amerika na po si Amirla. Doon na po siya nagtatrabaho kasama ang pamilya niya. Nakangiting sagot ni Josh na hindi man lang kinokorek ang lola niya sa pag-aakala na mag-asawa nga kami. And this is Anna, my mom. At si Jose, my dad. Pagpapakilala pa niya sa akin sa mga magulang niya. Hello po. Magalang na bati ko at marahan pang yumuko. Nice to meet you, Iha. Nakangiting wika ng papa niya. Pumasok na muna kayo at magpahinga. Tatawagin na lang namin kayo kapag handa na ang tanghalian. Mamayang hapon pa naman ang birthday celebration ng lola niyo. Nakangiti rin na sabi ng mama niya kaya iyon ang ginawa namin. Pumasok na kami ni Josh sa loob. Ipinakilala naman niya ako sa tita at tito niya na nakasalubong namin bago dumiretso sa ikalawang palapag ng bahay. Kung saan ang kwarto niya. Nang makapasok doon ay saka lang ako parang nakahinga ng maluwag. Grabe, ang laki pala ng pamilya mo. Sina lolo't lola, tapos sa mga magulang mo lang ang natatandaan ko ang pangalan. Wika ko, pagkaupo sa kama kaya mahina siyang natawa. Masanay ka na. Sure pa naman ako na magiging pamilya mo rin sila sa future. May halong lambing na sagot niya sa akin. Paano ka naman nakakasigurado? Naghahamong tanong ko. Kahit paanong totoo, ay kinikilig na naman ako. Wala naman akong balak na pakawalan ka pa. Sagot ulit niya. Ipapasok ko muna yung mga travel bag mo sa closet.
Magpahinga ka na rin muna at alam kong nakakapagod ang biyahe. Tatawagin na lang kita pag kakain na tayo ng tanghalian. Nakangiting digdig pa niya. Saan ka pupunta? Tanong ko. Lalabas lang. Medyo namiss ko kasi rito. Maglalakad-lakad. Sagot ulit niya. Sama na lang kaya ako sa'yo. Hindi naman ako inaantok eh. At saka gusto ko magpunta sa tabing dagat para makapag-picture. Wika ko. Muli na naman siyang umiti sa akin bago marahang tumango. Kaya naman hindi na kami nagdalawang isip na maglakad palabas. Para nga makapaglakad-lakad. Wala namang espesyal na nangyari ng araw na iyon. Pagdating ng lunch ay sabay-sabay kaming kumain kasama ang buong pamilya niya. Naging sobrang saya ng kwentuhan at nakakataba ng puso. Ang mainit na pagtanggap nila sa akin na para bang kabilang talaga ako sa pamilya nila. Hindi nga rin sila naubusan ng kwento tungkol kay kuya sa tuwing nagpupunta raw siya rito. Sinabi nila kung gaano raw katakaw at kadami, laging request na pagkain. Hindi naman ako nagulat kasi kahit sa bahay noon ay ganun talaga siya. Ang maganda kasi kay kuya ay hindi siya nahihiya kapag gusto niya ang mga taong kaharap niya. Yun siguro ang pagkakaiba namin. Kahit pa alam kong welcome ako sa isang tao o lugar, madalas ay nahihiya pa rin ako eh. Nang dumating ang hapon, ay nagsimula na nga ang munting selebrasyon para sa birthday ng lola niya. Pinagkanta siya, binigyan ng regalo, may mga nagbigay ng birthday messages at wishes, pagkatapos ay kumain na. Ang iba sa mga tito at pinsan niya ay diretso na agad sa inuman at kantahan. Kami naman ay sumama sa ibang mga pinsan niya na maligo sa dagat. Alam mo, ito ang first time na nagdala si Josh ng babae dito. Nakangiting wika ng pinsan niyang si Aika sa akin habang magkatabi kaming nakaupo sa may buhanginan. Habang sina Josh ay masayang naliligo sa dagat. Ang kuya mong lagi niyang kasama magpunta rito noon. Iniisip nga namin noon na may relasyon sila. Kasi sobrang close talaga nila. At okay lang naman sa aming lahat yun kung sakali. Dahil nga pamilya namin siya at isa pa ay pareho naman silang mabuting tao. Mahabang dagdag pa niya kaya sabay kaming natawa. Nako, kahit nga sina mama at papa ang akala dati magkarelasyon talaga sila. Lalo na may mga pagkakataon na sa bahay na natutulog yang si Josh. Kaya nga, nagulat din kami nang bigla na lang maipakilala sa aming girlfriend si kuya ng mabuntis niya to. Tapos after ilang months, nagpunta na nga na silang Amerika. Pagkwento ko naman, mabait si Josh. Pero mahirap kunin ang tiwala niya. Wala siyang ibang dinala rito kundi yung kuya mo. Tapos ngayon, ikaw. Kaya alam kong espesyal ka sa kanya. Nakangiti at makahulog ang wika ulit niya. Bahagya akong napalingon sa kanya dahil doon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong meron sa inyo pero alam ko na sobrang saya niya ngayon. Dagdag pa niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko bago muling tumingin sa dagat. Doon ay nakita ko si Josh na masayang nakikipaglaro sa mga pamangkin niya. May buhat pa siyang isang bata na sa tingin ko ay nasa 5 taong gulang pa lang. Aika, Amira! Hindi ba kayo maliligo? Tara na! Nakangiting sigaw sa amin ng isa pa sa mga pinsan nila. Napalingon sa akin si Josh bago niya binitawan ang hawak na pamangkin. Tapos ay naglakad siya papalapit sa amin. Ang akala ko nga nung una magpapahinga lang siya sa tabi ko. Pero laking gulat ko nang agad niya akong buhatin at parang bridal style. Tapos ay itinakbo ako papunta sa dagat. Wala naman akong ibang nagawa kundi ang mapatali at maghigpit ng yumakap sa batok niya. Diyos naman eh. Reklamo ko kunwari nang pareho kaming bumagsak sa tubig dagat. Pero natawa rin naman ako dahil sa kalokohan niya. Ang gaan mo naman. Kumakain ka pa ba? Natatawang pagbibiro niya sa akin. Hindi bale. Bubusugin kita ng pagmamahal ko para tumaba ka agad. May halong pamubola at harot na dagdag pa niya. Naghiyawan ang mga pinsan niya dahil doon. Ako naman ay mahina na lang na natawa at napailing. Gusto mong chubby na babae? Tanong ko pa. Hindi. Ikaw lang gusto ko. Sagot niya. Kaya mas lalong lumakas ang hiyawan ng mga kasama namin. Pero goal ko kasi na mapataba ka. Para naman hindi ka na pagtinginan pa ng iba. Medyo siloso po naman ako. Gusto ko, ako lang nakakakita kung gaano ka kaganda at kasexy. Dagdag pa niya. Ang landi mo, Josh! Sigaw ni Aika, kaya nagtawanan naman sila. Sus, wala ka kasing lumalandi sa'yo. Huwag kang ang panira ng moment namin ni Amira. Pangaasar naman ni Josh sa pinsan niya. Sobrang saya. Iyon ang masasabi ko. Tama nga si Josh. Hindi ako ma-out of place sa pamilya niya. Na hindi ko rin naramdaman na iba ako sa kanila kahit napapuro kadugo nila ang mga bisita. Kinagabihan,
nagpa siya kaming sumama sa mga pinsan niya na mag-bonfire at uminom ng konting alak. As usual, hindi ulit nawala ang masayang kwentuhan. Medyo nakakapanlumo nga na ang bilis lumipas ng bawat oras sa tuwing masaya tayo. Sumapit kasi ang 10:00 ng gabi at nagpa siya na ang lahat na magpahinga na. Higa ka na sa kama. Mahina ang boses na wika niya nang nasa kwarto na kami kaya gulat akong napalingon sa kanya at napalunok ng laway. Mahina naman siyang natawa nang makita ang nagulat kong reaksyon. What I mean is, ikaw ang nasa kama. Sa sofa na lang ako. Agad nabawi niya kaya para akong nakahinga ng maluwag. Okay. Okay lang naman na sa kama ka rin. Malaki naman ang kama eh. Para hindi ka na mahirapan sa pagtulog. Mahina ang boses at nahihiyang saad ko. Naisip ko kasi na kama niya ito. At ako na ang itong bisita ay ako pa ang makakaabala sa kanya. Gusto mo lang yata ako makatabi. May pagnanasa ka sa akin ano? May bala ka bang gawin sa akin? May halong pagbibirong tanong niya kaya sinimangutan ko siya kunwari. Ang feeling mo, kunwari ka pa. Pero ikaw lang naman talaga nag-iisip ng ganyan. Bahala kang mahirapan dyan sa sofa. Saad ko kunwari tapos ay tumalikod na para maglakad papunta sa kama. Pero pagkatalikod ko sa kanya ay agad akong napangiti na parang baliw dala ng labis na kilig na nararamdaman. Eto na nga, tatabihan na kita. Natatawang biro ulit niya. Nang muli ko siyang hinarap ay saktong nasa likod ko pala siya. At dahil sobrang tangkad niya kumpara sa akin ay agad na bumunggo ang mukha ko sa matipuno niyang dibdib. Napalunok ako ng laway nang maamoy ang mabangong sabyo ng katawan niya. Natural ang amoy. Hindi ko maintindihan kung bakit nagiinit ako sa ideya na magkasama kami sa iisang kwarto at matulog sa iisang kama. Kinakabahan ka? Tanong niya sa akin kaya nag-angat ako ng tingin. Nakita ko naman ang ngumiti siya sa akin na parang binibigyan ako ng kasiguraduhan na wala siyang gagawin na hindi ko magugustuhan. Abot langit ang respeto ko sa'yo, Amira. Hindi ko gagawang bagay na hindi mo gusto. Oh, lalaki ako pero marunong ako rumispeto at marunong ako maghintay. Lalo na kung alam kong worth it at kalalabasan ng paghihintay ko. And you are worth the wait. May halong lambing na saan pa niya. Bahagya akong napanguso kasi ay may tiwala naman ako sa kanya. Kaso, parang wala akong tiwala sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero agad ko siyang hinila papalapit sa akin tapos hinalikan ko siya sa labi. Pareho kaming nagulat at natigilan dahil sa nangyari pero ilang saglit pa ay naramdaman ko na lang na sinusuklian na niya ang halik na ibinibigay ko sa kanya. Nang para na ako mauubusan ng hininga ay saka ko humiwalay sa halik. At bahagya pang napangiwi nang mapagtanto ko anong ginawa ko. Sorry, mahina at nahihiyang bulong ko bago tumalon pasampa sa kama at nagtalokbong ng kumot. Mahina naman siyang natawa dahil doon. Ilang segundo pa ay naramdaman ko na humiga na siya sa tabi ko. Tapos ay naramdaman ko na lang ang mainit niyang braso na yumakap sa akin. You don't have to say sorry, Amira. I would die just to have you kiss me. Kaya alam mo ba kung gaano ako sa'yo ngayon? May halong lambing na bulong niya. Dahil sa narinig ko ay agad kong inalis ang pagkakatalokbong ko ng kumot. Binigyan niya naman ako ng matamis na ngiti bago marahang hinaplos ang pisngi ko. Magpahinga ka na, Amira. I love you. Puno ng lambing na bulong ulit niya. At ng gabing iyon ay napagdesisyonan ko na gawin ng isang bagay. Pagka-uwi namin ng Tarlac ay balak kong harapin na si Daniel para makausap siya ng maayos at makakuha ng closure. Kasi sa puntong ito ay gusto kong magsimula ulit kasama si Josh dahil alam ko sa sarili ko na tuluyan na nga akong nahulog sa kanya. Masaya ako na sa wakas, hinarap mo na rin ako. Malawak ang ngiting wika ni Daniel isang araw nang kitain ko siya sa isang kilalang coffee shop sa Tarlac. I've been wanting to talk to you. Dagdag pa niya. Gaya ng sinabi ko pag-uwi namin ni Josh sa Tarlac ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon na maayos nang tapusin ang namamagitan sa amin ni Daniel. I've decided to do this so I can start on a clean state. Hindi ko naman gusto na kapag pumasok na ulit ako sa relasyon kasama si Josh ay may naging problema kami dahil sa past ko. Kaya alam ko na magandang desisyon ang makipag-usap ng maayos kay Daniel at tapusin ng maayos ang lahat. Babe, I'm really sorry. Alam ko ilang beses na ako naging gago. Alam ko na ilang beses na kitang nasaktan, na-disappoint, at sobrang na ako nahihiya sa sarili ko. Nasanay ako na kapag nakakagawa ako ng pagkakamali ay lagi mo akong pinapatawad. And I took advantage of your kindness.
Nagiging makasarili ako at hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Hindi ko inisip na paulit-ulit kong nasasaktan ng tao na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako ng totoo. Puno ng sinseridad na saad pa niya. Sa ilang linggo na hindi mo ako hinarap at kinausap, doon ko na-realize na ikaw ang babae na gusto kong makasama habang buhay. I was such a fool not to realize that sooner. Kaya paulit-ulit kitang nasaktan. Please babe, isang pagkakataon na lang. Nagmamakaawa ko sa'yo. Huli na to. Hindi na ako gagawa ng bagay na ikakasakit ng damdamin mo. Mahabang dagdag pa niya kaya habang nagsasalita siya ay titig na titig ako sa mga mata niya. Baka sa boses niya ang sinseridad. Pero wala man lang akong ibang naramdaman. Basta ang gusto ko lang ngayon ay matapos na talaga ang lahat. Pinaramdam sa akin ni George ang mga bagay na gusto kong iparamdam sa akin ni Daniel noong kami pa. At gusto ko na maramdaman ang ganong klase ng pagmamahal sa mga susunod pang araw. Hanggang sa tumanda ako. Gusto ko na si Josh ang makakasama ko sa lahat ng bagay. Actually, hindi ako nandito para makipagbalikan sa'yo. Mahina ang boses na wika ko kaya bahagyang umawang ang bibig niya. Anong gagawin ko para mapatawad mo ako? Pakiusap Amira, nagmamakaawa ko sa'yo. Desperadong pakiusap niya. Dan, wala kang kailangan gawin para patawarin kita. Kasi pinapatawad na kita. Sincere naman na wika ko. Huminga pa ako ng malalim at binigyan ko siya ng isang tipid ng ngiti. Noong naging tayo, alam ko sa sarili ko na gustong gusto kita. Alam ko rin na minahal kita. Lahat ng pinakita ko sa'yo ay totoo. At kahit na papaano ay sumaya na rin naman ako. At yun ang gusto kong panghawakan bago tuluyang tapusin ang kung anumang namagitan sa atin. Gusto ko kasi na maging magkaibigan pa rin tayo. At gusto ko na dumating ang araw na wala tayong ibang maalala kung hindi yung mga magagandang bagay na pinagsamahan natin. Nakangiti at mababa ang boses na dagdag ko pa. Amira, please. Pakiusap niya tapos ay bahagya pang napayuko. Dan, hindi ako perpektong babae. At kahit na hindi mo aminin, alam ko na may pagkukulang din ako na siya sigurong dahilan kung bakit nagawa mong magloko. Aaminin ko na nagalit ako sa iyo. Pero kasi nung naghiwalay tayo, may isang tao na nagparamdam sa akin ng mga bagay na gusto kong maramdaman mula sa iyo noong tayo pa. Saad ko ulit. Bahagya siyang nagangat ng tingin sa akin at malungkot na ngumiti. Si Joshua Ferrer? Pababa ang boses na tanong niya kaya tumango ako. He's my new boss. And he's a great guy. Sobrang professional niya sa opisina. At hindi niya ako pinaginitan kahit pag ginago kita. Alam ko naman na kumpara sa kanya, wala akong panama. Kasi hindi kagaya ko, mabuti siyang tao. Hindi siya gago at alam ko na hindi kanya lulukuhin at sasaktan. Dagdag pa niya na siya namang nagpangiti sa akin. Kaya gusto kitang makausap at makaharap ngayon kasi gusto ko na maayos nating tapusin ang lahat. Hindi ko gusto na may mabigat na hinanakit pa akong nararamdaman kapag pumasok na ako sa panibagong relasyon. Kasama siya. Napapasaya niya ako, Dan. At umaasa ako na sana dumating ang araw na mahanap mo rin ang babae na magpapasaya sa'yo. Puno ng sinseridad na sagot ko. Ikaw ang babaeng yun. Pero hindi kita pinahalagahan. May halong panulumo na wika niya. Tao lang tayo na nagkakamali. Ang mahalaga ay may natutunan tayo sa bawat pagkakamali na nagawa natin. Sana marami kang natutunan sa mga nangyari at sana wag mo nang gawin sa susunod mong makakarelasyon ng mga masasakit na bagay na nagawa mo sa akin. Mahinahong wika ko ulit. I'm really sorry, Amira. I'm so sorry. Wika niya bago muling napayuko. Narinig ko pa ang mahina niyang paghikbi na siyang nagpangiti sa akin. Ramdam ko kasi sa kanya ang labis na pagsisisi. Nagawa kong patawarin ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko nagawa para sa'yo. Sa mga pagkukulang ko at nagawa rin kitang patawarin kahit pa hindi magandang nangyari sa atin. Sana'y nagawa mo rin patawarin ang sarili mo para mahanap mo ng totoong definisyon ng pagiging masaya. Nakangiting wika ko pa bago tumayo na. Nagangat siya ng tingin sa akin bago pilit na ngumiti at tumango. Thank you for loving me, Amira. Masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko. Sagot niya bago tumayo rin. Medyo nagulat ako nang lumapit siya sa akin tapos niyakap niya ako. Tama ka. Deserve mo na mapunta sa isang tao na mamahalin at pasasayahin ka. Hindi sa isang kagaya ko. Sobrang sakit ito sa akin kasi mahal na mahal pa rin kita. Pero ito lang alam kong gawin para kahit na papaano ay
makabawi sa lahat ng pasakit na dinulot ko sa'yo. Go and chase your happiness, Amira. I wish you all the best. Humihikbing bulong niya. Napangiti ako sa narinig bago ko mawala sa yakap niya. Thank you din sa lahat, Dan. Sagot ko bago naglakad palabas ng coffee shop at nagpa siyang umuwi na. Sobrang gaan ang pakiramdam ko matapos ang naging pag-uusap namin. Hindi maalis ang ngiti ko hanggang sa makauwi na ako. Hindi rin maalis sa isip ko si Josh. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang sinasagot ko na siya. Kinakabahan man ay huminga ako ng malalim bago ako nagpasyang tawagan siya. Medyo nagtaka ako kasi dati lang isang ring lang ang sumasagot na siya agad. Ngayon ay 6 na ring ata bago siya sumagot. What? Walang emosyong tanong niya kaya bahagya akong nakaramdam ng kaba sa hindi malamang dahilan. Pero hindi ko yun pinansin. Excited kasi ako na makita at makausap siya. Excited ako na sabihin sa kaniyang pasya ko. Excited ako na maging kami na. Pwede ba tayong magkita? May importante kasi akong kailangang sabihin sa'yo. Mahina ang boses na wika ko. I'm busy, Amira. I'm with my girlfriend. Gaano ba ka-importante ang sasabihin mo? Aniya, na siyang labis kong kinagulat. Girlfriend? Mahina ang boses na tanong ko. Ang ngiti at excitement na kaninang nararamdaman ko ay agad na nawala. Yup. Tipid na sagot niya. May girlfriend ka? Kailan pa? Akala ko ba naniligaw ka sa akin? Sunod-sunod na tanong ko. Hindi naman siya nakasagot. Babe, who's that? Ang narinig kong tanong, panang isang babae. Mula sa kabilang linya, kaya mariin akong napapikit. Agad din ako nakaramdam ng labis na sakit. Pakaramdam ko ay sinasaksak ng isang punyalang puso ko. Bakit ganito? Bakit kung kailan handa na akong sumubok na pumasok ulit sa isang relasyon, ay saka kailangang mangyari ito? Just a friend, babe. May importante raw kasing sasabihin. Narinig ko ang sagot ni Josh. Agad kong napalunok ng laway. Kasabay noon ay ang pamumuo ng luha sa mga mata ko. Ano nga ulit yung sasabihin mo? Tanong pa niya sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. O baka hindi lang talaga ako makapagsalita dala ng labis na panghihina. Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado. Sobra ako nasasaktan. Amira, kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na to. Aniya, I talked to Dan earlier. Mahina ang boses na paninimula ko. Saglit ulit kaming binalot ng katahimikan dahil doon. Kinausap ko siya para maayos na tapusin ang lahat kasi pakiramdam ko ay handa na ulit akong sumubok at pumasok sa panibagong relasyon. Pero mukhang nahuli na ako. Pagsasabi ko ng totoo. What? Gulat at nalilitong tanong niya. Where are you? Agad na tanong pa niya. Ramdam ko sa boses niya na parang nabuhayan siya ng loob pero hindi ko iyon pinansin. Sorry kung matagal na kitang pinaghintay. Sorry kung naging malabo ako. Sorry kung nainip ako sa paghihintay sa akin, Josh. Alam ko na aalagaan at mamahalin mo ang girlfriend mo. At masaya ako para sa'yo. Kasabay ng pagsabi ko noon ay ang pagpiyok ng boses ko. Agad kong pinaba ang tawag kasi ay tuluyan nang tumulo ang luha at kanina ko pa pinipigilan. Bakit ganito? Parang kahapon lang okay pa kami ah. Parang kahapon lang masaya pa kami. Nagtatawanan at nagkakantahan sa sasakyan niya habang bumabiyahe pa uwi sa Tarlac. Parang kahapon lang ay sobrang sweet pa niya sa akin. Kaya lang bakit ganito? Paano nangyari na may girlfriend na siya agad? Nang araw na yun, ay sinabihan ko ang mga magulang ko na kahit sinong maghanap sa akin, sabihin na walang malis ako. Halatang nagtataka sila dahil nga magaang mata ko dahil sa pag-iyak. Pero hindi naman sila nagtanong. Wala rin ako kung ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto ko at umiyak. Nakakatawa kasi mas nasasaktan ako ngayon kaysa nung paulit-ulit ako niloko ni Dan. Bakit lagi na lang nangyayari sa akin ng ganito? Bakit kailangan na lagi na lang ako umiyak at masaktan? Kung ano ang sagot, hindi ko rin alam. Kinabukasan ay mga bandang 11:11 na ako ng tanghali nagising. Malamang ay dahil madaling araw na ako nakatulog dala ng pag-iyak. Hindi ako makapasok sa trabaho.
At pakiramdam ko ay wala na akong gana sa lahat. Hindi ko inakala na triple ang sakit na mararamdaman ko kay Josh kumpara sa sakit na dinulot sa akin ni Dan noon. Sa katunayan ay wala pa rin talaga sana akong balak na lumabas ng kwarto ko. Pero nakaramdam kasi ako ng gutom. At kahit na ano ang nangyari, kahit na gaano ito kasakit, alam ko sa sarili ko na kailangan ko pa rin pilitin na magpatuloy. Ang iniisip ko na lang ay hindi ito unang beses na nasaktan ako. At nagawa ko namang kayanin at lampasan ang mga yon. Kaya alam ko na makakaya at malalampasan ko rin to. Bago ako tumayo sa kama ay napansin ko ang phone ko sa beside table at mapait na napangiti. Pinatay ko yan. Kagabi. Matapos ang naging pag-uusap namin ni Josh. At wala pa akong balak na buksan ulit yon. I want to take a break from everything. Pagkalabas ko ay nabutan ko si Papa sa sala na nanonood ng TV. Si Mama naman inasa kusina at abala sa pagluluto ng tanghalian. Nang makita ako ni Papa, ay ngumiti siya sa akin. Kumain ka na, anak. May halong lambing na pag-aalala niya sa akin. Pilit naman ako ngumiti bago tumango at dumiretso sa kusina. May natirang pagkain dyan na niluto ko kaninang agahan, anak. Kung gutom ka na, kumain ka na. Pero malapit na rin namang matapos itong niluluto ko. Sabi naman ni Mama. Tipid na lang ulit ako ngumiti sa kanya at tumango. Tapos ay umupo na ako sa hapag para makakain na nga. Yun nga lang, nakakaisang subo pa lang ako pero wala na agad akong gana. Parang sobrang hirap lumunok. Tapos, ay ramdam na ramdam ko pa rin ang bigat ng puso ko. Nandito si Josh kaninang umaga pero sinabi namin na maaga kang umalis. Hindi kami magtatanong kung anong nangyari pero sana magkaayos kayo. Sabi ni Papa na umupo pa sa tabi ko. Pa, paano niyo po nasabi o nalaman na si Mama ang para sa inyo? Mababa ang boses at seryosong tanong ko sa kanya. Nakita ko na bahagyaring natigilan si Mama dahil sa tanong ko. Sa totoo lang, anak, hindi ko alam. Sabi ni Papa at ngumiti pa. Hindi naman natin masasabi o malalaman ang ganong bagay. Basta sinundan ko lang ang nararamdaman ko. Mahal ko ang mama mo. At kahit pa ngayon, mas marami ng mga babae na mas bata, maganda at sexy sa kanya. Siya pa rin ang mahal ko. Hindi ko alam kung darating ba ang araw na mawawala ang pagmamahal namin para sa isa't isa pero noong kinasal kami, pinangako ko sa sarili ko na siya at siya lang ang babae na gugustuhin kong makasama habang buhay. At handa akong gawin ang lahat para matupad ang pangakong yun. Mahabang dagdag pa niya. Tipid ako napangiti kasi sobra pa sa hinahanap ko ang naging sagot niya. Kahit na papaano nakakatuwang isipin na may mga lalaki pa rin na kagaya niya. Kaya ni Kuya Amir. Well, hindi naman ako niloko ni Josh. Siguro isa ding nainip lang talaga siya sa pag-iintay sa akin. Nakakapagtaka lang na sobrang bilis niyang makahanap ng iba. Sa tingin niyo po ba may isang lalaki na gugustuhin din ako makasama sa pagtanda? Tanong ko pa. Ngumiti naman sa akin si Papa bago mabilis na tumango. Oo naman. Walang pag-aalinlangang sagot niya. Sabi nga nila, when in doubt, just follow your heart. Dagdag pa niya. Anak, hindi ko alam kung anong problema o pinagdadaanan mo ngayon. Pero sana ay huwag mong takasan ng problema. Mahirap man pero matuto kang makinig. Normal sa relasyon ang misunderstanding. Kasi ito ang magiging pundasyon ng magkasintahan para mas maging matibay sila sa mga haharapin pa nilang pagsubok sa hinaharap. Paliwanag pa niya. Tipid na ulit ako ngumiti bago tumango. Sana nga'y ganun lang kadali ang lahat. Pero, iba kasi ang kaso sa amin ni Josh. May girlfriend na siya. At kahit pilang beses kong sabihin sa sarili ko sa kanya na masaya ako para sa kanya, alam ko sa sarili ko na hindi. Nasasaktan ako. Nang matapos kumain ay nagpa siya ako maligo at magbihis na. Hindi na sana ako papasok ng trabaho pero nagpa siya ako na mag half day pa rin. Pero mukhang maling desisyon kasi ay wala naman akong nagawa sa mall. Ni hindi nga ako nakapag-focus sa mga ginagawang trabaho eh. Ganun pa man ay pinipilit ko kasi gusto ko sana na ma-divert ang attention ko sa ibang bagay. Ito ata ang sinabi sa akin ni Josh noon na first stage ng moving on. Ang denial. Sino nga bang mag-aakala na sa kanya ko ito mararanasan at hindi kay Dan? Nang matapos ang office hours, ay nagpa siya ako mag-ayos na ng gamit para makauwi na. Pagkalabas ko nga sa mall ay nagulat ako kasi nakita ko si Josh na nakatayo sa labas. Nasa pwesto siya kung saan niya ako hinihintay nung dala niya ako ng lunch. Pero sa puntong to ay hindi siya nag-iisa.
May kasama siyang isang magandang babae kaya agad na naman ako nakaramdam ng sakit. Amira, Nakangiti at excited na pagtawag niya sa pangalan ko nang makita niya ako. Pilit naman akong ngumiti sa kanya. Uy, hi! Anong ginagawa niya dito? Nakangiting tanong ko. Kunwari hindi nasasaktan kahit pag gusto ko na namang umiyak. sinubukan kitang tawagan pero nakapatay ang phone mo. Galing ako sa inyo kanina umaga pero maaga ka raw umalis. Nagpunta ako rito pero sabi ng mga katrabaho mo absent ka raw. Bumalik ako sa inyo at sinabi ng mama mo pumasok ako sa trabaho. Paliwanag niya. Manito to Amira. Dagdag pa niya. Hi, I'm Janella. Mukhang walang balak ang isang ito na maipakilala ko sa iyo eh. Pagpapakilala ng babaeng kasama niya at naglahad pa ng kamay. Napalunok ako ng laway kasi ay boses niya o kaboses niya ang babaeng kasama ni Josh kagabi. Yung narinig ko nang tawagan ko siya. Ganun pa man napangiti na rin ako na tinanggap ang kamay niya na nakalahad. Amira, pagpapakilala ko. She's my cousin. A father's side. Agad na wika ni Josh kaya natawa si Janela. Ako naman nilabis na nagulat. Ha? Nalilitong? Tanong ko pa. Nakita ko kayo ni Dan na magkasama sa coffee shop kahapon. Habang pauwi ako, Paninimula niya. niyakap ko niya Amira. At natakot ako. I mean, you kissed me. Pero bakit inayaan mo na yakapin ka ng ex mo? Kaya natakot ako. Natakot ako na baka nagkabalikan na kayo. Na kahit paanong gawin ko, hindi magiging ako ang gusto mo. Malungkot na saad niya. Sobrang mahal kita at wala akong ibang gusto kung hindi ang maging masaya ka. Kahit pa nasasaktan ako, kung totoong nagkabalikan nga kayo ni Dan, hindi ko gusto na maawa ka sa akin at makonsensya ka dahil sa mga pinagsamaan natin. Kaya nang tumawag ka, bago ako sinagot ng tawag, sinabi ko kay Janela na magpanggap siyang girlfriend ko. Pagkikwento pa niya. Tapos sinabi mo sa akin na kinausap mo si Dan para maayos at tapusin na ang lahat sa inyo. Kasi ready ka na maging tayo. I was so happy. Pero mas nangibabaw ang takot. Kasi nakagawa ko ng isang maling desisyon. I made things complicated. Hindi mo una kita na kinausap at basta na lang ako nag-conclude. I'm so sorry, Amira. Nanlumo at puno ng sinseridad na dagdag niya. So, kapag may misunderstanding ganito ka lagi, gagawa ng desisyon na hindi mo na ako kinakausap? Mababa namang boses na tanong ko. Mahinang natawa si Janela kaya sabay kaming napalingon ni Josh sa kanya. Ay sorry, ang cute niyo kasi. Sabi niya at muli pang natawa. Paano? Gora na ang beauty ko at mukhang hindi naman na kailangan ako dito. Sinama lang ako ng isang yan dito para makilala mo raw ako. Medyo tanga siya sa ginawa niya. Pero mahal ka niya. Pero wag mo munang sagutin ha. Pahirapan mo muna. Banding tayo next time ha. Bye! Masayang dagdag pa niya bago bumesa sa akin at naglakad na palayo. Mali ako, Amira. Dapat kinausap muna kita. Alam ko na nasaktan kita. Narinig ko na umiiyak ka bago ko ibinaba ang tawag. Pinuntahan kita bago agad na para makausap ka. Pero umalis ka nga raw. Hanggang madaling araw, pabalik-balik ako sa inyo para makausap ka. May halo pa ring panulumo na wika niya tapos ay mariin pang napabikit. I messed up big time. Please don't change your mind about me because of this. Gagawin ko ang lahat, Amira, please. Desperadong pakiusapan niya kaya mahina ako natawa. Alam mo bang pinaiyak mo ko magdamag? May halong panunumbat pero nagbibirong tanong ko. Nakakainis ka. Alam mo ba yun? Isusumbong kita kay kuya. Sasabihin ko pinaiyak mo ko. Parang batang saad ko. Nagmamadaling lumapit sa kanya at niyakap siya. Pansin ko na para siyang nakahinga ng maluwag dahil sa nangyari. Tapos ay agad din siya niya akong niyakap ng mahigpit. I'm sorry, love. I'm really sorry. Malambing naman na bulong niya. Huwag mo nang uulitin yon. Huwag mo na akong tatakutin na may iba ka na. Nakakainis ka talaga eh. Naiiyak na wika ko, kaya mahina siyang natawa. At one point, masaya ako sa nangyari. I mean, hindi ako masaya sa nasaktan ka. Pero masaya ako kasi alam kong takot ka na mawala ako sa'yo. At alam mo ba na mas lalo kitang minahal dahil sa ideyang yun? Puno ng lambing at sinseridad na tanong niya. Bahagya naman ako napanguso kasi ay gets ko ang point niya. So tayo na? Sinasagot mo na ako? Masayang tanong pa niya, kaya napanguso na naman ako. Sabi ng pinsan mo si Janela, wag raw muna. Pahirapan daw muna kita. Sagot ko at agad na nag-iwas ng tingin. Baka kasi kapag tumingin ako sa mata niya ay mahalikan ko lang siya. Nakaka-addict pa naman din ang labi niya.
Don't listen to her, please. Aniya, kaya natawa na lang ako. Tayo na. Sinasagot mo na ako. Love mo na ba ako, hindi ba? Sagutin mo na ako, please. I love you. Tayo na. Pangungulit pa niya kaya mas lalong lumakas ang pagtawa ko bago mabilis na tumango. Oo na nga, ang kulit mo eh. Kunyari ay napipilitang sagot ko. Kahit pang totoo ay sobrang saya ko na rin. Kung ganun, Nakangiting saad niya. Hindi na niya tinuloy ang sasabihin niya kasi ay marahan siyang yumuko at hinalikan ako sa labi. Hindi naman ako nagdalawang isip na suklian ang halik na niyon. Ang kaso ay agad din naputol nang marinig ko ang hiyawan at palakpakan ng mga katrabaho ko na nanonood pala sa amin. Agad ako napangiwi dala ng hiyang nararamdaman. Si Josh naman ay mahinang natawa bago ako niyaka para may tago ang mukha ko sa dibdib niya. Lumipas sa mga araw na naging maayos naman ang relasyon namin ni Josh. Agad na naging legal ang both sides nang meron kami. At masaya naman ang lahat para sa amin. Lalo na si Kay Amir. Tinawagan kasi namin siya para sabihin sa kanya ang balita. Inasar pa nga niya si Josh na sa wakas daw kami na. Kasi matagal na raw itong may gusto sa akin. Isa sa mga bagay na nakakatuwa kay Josh, nang maging kami ay mas dumoble pa ang sweetness niya sa akin kumpara nung naliligaw pa lang siya. Although may mga pagkakataon na naiirita ako sa kanya sa hindi malamang dahilan, agad naman niyang napapawi yon sa yakap at halik niya. Pagkatapos ng halos 6 na buwan na relasyon naming bilang magkasintahan ay nagpa siya kami na magpakasal na rin. Ginawa ang kasal sa bahay ng lola niya sa Pangasinan. Bale, beach wedding ang naging tema. Sa totoo lang ay naging sobrang simple lang ng kasal. Puro nga mga malalapit na kaibigan, kamag-anak at pamilya lang ang inibita namin. Nakakatuwa rin kasing umuwi si kuya kasamang asawa at anak niya. Pero kahit na sobrang simple lang ng kasal, ay naging sobrang saya naman para sa aming lahat nun. Sa kasalukuyan, ay 6 na buwan na akong nagdadalang tao sa panganay namin. At hindi pa rin nagbabago si Josh sa akin. Sobra kong alagaan at mahalin niya ako. At masasabi ko na sobrang swerte ko sa kanya. Hindi kasi siya nagkukulang sa pagpapaalala sa akin sa araw-araw na ako ang babae na gusto niyang makasama habang buhay. At hindi rin ako magsasawang ulit-ulitin na ganon din ako sa kanya. Napangiti ako nang maramdaman ng mainit na maskulado niyang braso na yumakap sa akin mula sa likod habang nakatambay ako sa veranda ng bahay naming dalawa. gabi na. Bakit hindi ka ba nagpapahinga? Baka mahamugan ka ni baby rito. Malambing na bulong niya sa akin habang yakap ako mula sa likuran ko. Tapos ay marahan pa niyang hinaplos ang tiyan ko na malaki na rin. Nagpapahangin lang. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Sagot ko naman. Hindi inaantok o hindi ka na naman pinapatulog ni baby? Tanong niya kaya mahina ako natawa. Hindi ko alam kung dahil sa pagbubuntis pero may mga pagkakataon kasi talaga na hindi ako makatulog. Mauna ka nang magpahinga at alam kong pagod ka sa trabaho. Susunod na rin ako mamaya. Wika ko naman. Kahit na gaano ako kapagod sa trabaho, kapag niyayakap ko ang asawa ko, feeling ko na i-energize ako. Sagot naman niya tapos ay hinalikan pa niya ako sa pisngi. Sus, naglalambing na naman po siya. May gusto ka no? Makahulog ang wika ko bago ako siya hinarap. Makahulugan naman siyang ngumisi sa akin bago ginalaw-galaw ang kilay niya. Alam mo na yun. Paglalambing niya pa sa akin kaya natawa na lang ako. Hindi na ako nakasagot kasi ay marahan na niya akong hinila papasok sa kwarto namin. Tapos ay sinanaran na niya agad ang pinto at ibinaba ang mga kortina. Kung iisipin ay sobrang simple lang ng kwento ng buhay at kwentong pag-ibig namin pero may mga aral din namang mapupulot. Madalas sa buhay nagsisimula ang mga misunderstanding sa mga maliliit na bagay lang. Minsan lumalaki ang gulo dahil hindi agad inaayos ang maliliit na hindi pagkakaunawaan. Pero sana kahit pag-aano kahirap para sa atin ang gawin, ay matuto tayo makinig kahit na nasaktan tayo. Hindi naman kasi tayo perpekto. Hindi man natin napapansin pero baka minsan ay may mga nagagawa rin tayo na hindi tama. Gaya ng sinabi ko, ang mahalaga naman ay ang mga may natutunan tayo sa mga bagay na pagkakamali natin. May aral na alam nating magagamit natin sa mga pagsubok pang darating sa ating buhay. Sana rin matuto tayo magpatawad. Hindi lang sa mga taong nagkasala sa atin. Sana ay makagawa rin nating patawarin ang ating mga sarili sa bawat pagkakamali at pagkukulang natin sa sarili natin sa ibang tao. Mas masaya mabuhay na walang bigat at hinanakit na dinadala. Masaya mabuhay kapag magaan ang lahat. Ako nga pala ulit si Amira Santos Ferrer. Sana ay may natutunan kayo sa kwento ko.